Hello everyone! Welcome back to my channel, Mama Erms Vlogs. For today's video ay i-flex ko lang sa inyo ang aking mga vegetable plants dito sa aking munting halamanan sa roof deck. Ay meron akong mga halaman, at dahil umulan medyo gumanda na yung kanilang mga dahon at parang maaliwala sila ngayon, hindi katulad nung tag-init na kahit diligan mo ay dry na dry sila. So ngayon ipapakita ko sa inyo guys para ma-inspire lang kayo, yung ating mga viewers, para ma-inspire lang na kahit walang lupang malawak na pagtataniman ay pwedeng magtanim, para kahit dito lang sa bahay, pang personal consume lang, ay meron tayong maaani. Pero bago po ako magsimula ay gusto ko po kayong batiin saan mang dako kayo ng mundo. Gusto ko kayong batiin ng magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Nawa ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin lahat. At sana lagi kayong nasa mabuti at malusog na kalagayan. Okay guys? At ito nga po ang sinasabi kong mga halaman ko. Dito sa nasirang container ay tinaniman ko siya ng oliba. Yung oliba yung ginagamit sa palaspas. Nilagay ko lang siya dyan, ayan tumubo na. At dahil yan naman ay hindi pa malaki, so nilagyan ko rin siya ng tanim. Ito nilagay ko yung alugbati. Ito yung alugbati na pinanghahalo sa munggo. Pwedeng panggisa, masarap yan at napaka sustansya. At ito naman ang kalabasa. Ayan, gumagapang na sila. Ayan o, humaba na. 2 puno ito. Itong isa mas mahaba, pumunta doon sa aking lemon, kaya nilagyan ko nitong branch na tuyo para dito siya gumapang. At ito yung aking libas. Ayan. Kung familiar kayo dito, ito yung pangpaasim sa probinsya. Sa Bicol, ang tawag nito ay libas. So, wala nang dahon, ginamit ko na. Ang pangpaasim, itong dahon nito, yan, ganyan. Pwedeng pang sahog sa paksiw, na baboy, na isda, na panghalo sa gulay, na laing, yon. Ang ginagamit namin yan. Yan ang libas ang tawag. At ito naman yung lemon. Ayan. May lemon ako. May bunga na siya uli. Ayan o. Parang naluto siya nung mainit. Nung araw, tag-araw. Ayan, naluto siya. Tinakpan ko nga yan. Pero naluto pa rin siya. So, sana makasurvive siya. Pero lumaki na nga rin. Ayun o. Nasunog yung balat niya. Ano. Ayan. Ito 2 puno yan ng lemon. At ito naman yung kalamansi. Ayan, laging may bunga itong aking kalamansi. Ayan, may malalaki na, may mga bagong sibol at may mga bulaklak. So, hindi nawawalan ng bunga yan. Kaya, kahit papano, kung meron kaming mga kailangang kalamansi at hindi nakabili, pwede na to. Nakakakuha na dito. Ayan o, daming bunga. Pag lumaki yan, marami na naman na maaani. Ayan. 2 puno yan ng kalamansi. Itong isa, katatapos lang nitong mamunga. Ayan, bago na ang mga dahon niya. At ito ay nagsimula na ring mamulaklak. Ayan, may bulaklak na ang ihisang sanga niya. Ayan. Yan. Yan. At saka ito, may bulaklak na rin. Yun. Yan. So, magbubunga na rin uli itong pangalawang puno ko ng kalamansi. At ito guys, nakikita nyo, meron din po tayong talbos ng kamote. Ayan, gumapang na sila hanggang doon. Sa sako lang yan nakatanim. Nakukuhanan ko na rin ng talbos yan. Yan.
dalawang sako ang tinaniman ko. Yung isa, yung pulang kamote, at yung isa ay yung green. Ayan, gumagapang na sila. Pag kailangan ko ng talbos, magluluto ako ng isda, nagagamit ko yung mga talbos na yan. At ito ngang isa ay meron ng bunga. Ayan o, may bunga na siya. Hindi ko naman kinukuha at baka mabunot yung ugat niya. So hayaan ko lang muna siya dyan. Ayan. At meron din po akong puno ng sampalok. Yan, hindi pa siya namumunga. Grafted po itong sampalok na ito. Namumulaklak na siya pero hindi pa siya nabubuan ng bunga. Kaya ang napapakinabang ko dito ay ang dahon. Kung ako ay magsisigang sa sampalok, ito yung ginagamit ko. Yung mga talbos na dahon ng sampalok. Meron din po akong atis. Ayan, tumubo lang yung atis na yan dyan. Ang tanim ko talaga dyan itong santol. Grafted din itong santol na ito. Namunga na din to isang beses. Pero hindi na naulit. Ayan. Tinabihan na siya ng atis. At meron din ditong langka. Ito namatay na to nung summer. Pero nung diniligan ko uli, ayan, umusbong uli yung mga dahon niya. Hindi ko lang alam kung magta-try ba siya dyan or hindi. Basta hayaan ko lang muna siya dyan hanggat gusto niya pang mabuhay. Ganon din itong santol. Itong santol, buto lang po yan na itinanim dyan. Ayan. At ito naman ay orange. Hindi ko alam kung anong orange yan. Basta mula sa buto yan, binigay lang yan sa akin. Buhay na. So itinanim ko lang siya dyan. At hinaluan ko ng tanglad, lemongrass. Yung lemongrass, malaking pakinabang nito. Dahil bukod sa pangsahog sa ulam, sa nilulutong ulam, tinula or ganito ang gulay, ay nilalaga namin yan para sa high blood pressure, para sa sakit sa puso. Ayun, so iniinom namin yan ng asawa ko. Ayan. At ito, nagtanim ako ng bagong kamote dyan. Nitong umulan, nagtanim ako ng panibagong kamote. Ayan. Para di ba masayang ang mga lupa, dahil yung mga puno naman na yan ay hindi tayo sigurado dyan. So nilagyan lang natin at hindi naman masyadong makikiagaw ng nutrients yan dahil maliit lang naman yung kamote. Ganon din ito, yung tanglad niya. At ito naman yung atis. Ayan, may bago ng sanga ng atis. Bago ng dahon. O, kasi yung mga dati niya, ayan o, nung summer ay parang natuyo na siya. Pero nagdahon na uli. Ayan, marami ng dahon. Bago na uli yung mga dahon niya. Ayan. Ito naman, ang tanim dito, ang tanim ko dito ay yung mulberry. Yung mulberry ay favorite ng apo ko. Pag pumupunta siya dito, namimitas siya kahit yung mga red pa ay pinipitas niya at kinakain niya. Kaya lang nategi na siya. Ayan o, nung dinidilig ko naman yun araw-araw, pero dumating yung time talaga na nategi siya. Maliit lang po yun, hindi yun lumaki, parang ganito lang yun. Ngayon nung nategi yung mulberry, ito ang tumubo, bayabas. Hindi ko to tinanim, nakita ko na lang to, tumubo dyan. Hinayaan ko na lang siya. Ayan o, lumaki na rin yung puno niya. So, hinayaan ko na lang kung bubunga siya o hindi. Ayan, natuyo man yung mga dahon niya, pero maano siya, malusog. Uli, may mga dahon na siyang panibago. Ayan. Ito naman yung suha. Ayan, nawala na ng dahon ang suha. Pero ayun o, umusbong na uli. Hinahayaan ko lang sila na tumubo, hindi ko inaalis kasi mapapakinabangan din natin yan sa pagdating ng panahon. At itong mga tanglad. Ayun. Kailangan ko nang magtanim ng panibago kasi iyan, puno na yan dyan. Naubos na namin sa kakagamit namin, sa kakalaga, kakasahog sa luto. Ayan, pati yan.
Ito naman yung citronella. Citronella yan yung pangtaboy ng anti-mosquito, yung anti-mosquito yan. Ayan. Ito naman kamatis, hindi ko siya pinunla. Kusa lang siyang nabuhay kasama doon sa halaman na binigay sa akin sa galing sa Mindoro. So itinanim ko ngayon, ito na siya. No, titingnan natin kung ano yung magiging bunga niyan. Ito naman yung siling labuyo. Nawala na yung bunga niya noon, hitik sa bunga yan, ngayon naubos na at nagpapanibago ng dahon kasi ayan, pangit na ang dahon niya, parang matanda na yung dahon. Hindi ko alam kung kailangan ko bang putulan, itrim ko ba siya or hayaan ko lang siyang ganyan. Ayun, at yun yung puno niya. Eto kamatis, kasama to nung, ayan, dalawa yan sila, magkasama sila yan, malaki na sila pareho. Ito naman yung aking bell pepper, namunga na to, na maraming bunga ito at malalaki. Ngayon may sumisibol na panibagong bunga, ayun o, maliit pa. Asaan ba? Ayan o, kikita nyo po ba? Yun. Ayan. Ang liit pa niya. Kaya lang, kumpul-kumpul. Gusto kong putulan ang mga talbos niya. Kasi baka naman nasusubrahan na. Pero pag pinutulan, baka naman magtampo. Kasi namunga na nga sila. So, ayan, may panibagong ang bulaklak. Ayan. So, ibig sabihin, bubunga uli. So, antayin ko na lang muna sila kung bubunga sila uli. Tinanggalan ko ng ilang dahon. Yung katulad nito. Masyadong malago. Sobrang-sobra ang dahon. Ano, ang daming bulaklak. Yan. Ayan, daming bulaklak niya. Pero parang hindi yata mabubuo or kasi umulan. Ayan. Kasi umulan. Yan naman mga bulaklak niya. So, inalisan ko ng ibang dahon. Ito din. Ganon din ito. Lahat ito namunga na. Unang bunga nila pagkalalaki. Bell pepper po ito. At yan ay mga pangalawang ano nila, bunga. Ayan, may mga bulaklak. At ang bulaklak parang ayun nilalanggam. So, may mga langgam siya, oh. So, kailangan siguro i-sprayhan ko to ng baking soda. Yan, kasi may mga langgam, nilalanggam yung bulaklak. Yan, ang dami na uling mga bulaklak. Yan. At ito din. Ayan, oh, may panibagong bunga na rin siya. Yan. Yun. Bali, ang bell pepper ko ay 1, 2, 3, 4 na puno, isang labuyo. At meron din po akong yung, at ito naman yung siling pangsigang. Ayan. Ang dami din nitong naibunga na. Ayan, may mga panibagong bulaklak din sila. Ayan, may mga panibagong bulaklak. At ito may panibagong bunga na rin. Ayan. Ito yung siling pangsigang. At ito, meron din po ako yung tinanim na melon. Melon ito. So, hayaan ko siyang gumapang dyan. Ito, tumubo lang ito sa luyot. Yun. Meron din akong tanim na gabi. Marami ang gabing yan, pero natunaw. So, parang 2 puno na lang naiwan. Ito, at saka iyon. So, 2 puno ng gabi ang naiwan. At ito naman ay kalabasa. Kalabasa. Ang gumapang na. Nilagyan ko na lang ng gagapangan nila. Ayun o. Kasi may ano ako, yung greenhouse, itong tent ng greenhouse ko, ay nilagyan ko ng gagapangan nila. Yung balag. Ito ay anong tawag dito? Sa Bicol ay puro pagulong.
Dito ay harabilya, kalamismis. Hindi siya namunga. Ayan, natuyo na yung mga vines niya. Pero wala siyang ibinunga. Hinayaan ko lang, hindi ko naman tinanggal na baka sakali. Ayan, gumagapang sila dyan. Meron din akong grapes. Ayun yung grapes. Ayun na siya. Hindi ko alam kung mamumunga siya. Hayaan ko, basta dinidiligan ko lang siya. Ayun yung vine niya. Doon yung puno niya. Ang haba na ng iginapang niya. Ito yung puno. Papunta naman dito. Ayan. Yan ang puno ng aking grapes. At may isang sanga rin. Pumunta naman doon. Pa south. Ayan, so nag-opposite sila. Ito yung isang sanga dyan, yung isa naman ay dito. Ayun. Yan. At continue tayo sa aking mga halaman, gulay. Ito ay kangkong. Ayan, natuwa sila nung umulan, natubigan na sila. Ayan, tubig. Hindi naman yan nai-stack na tubig dyan. Dahil may butas din naman niyang batya niya. Kaya lang sa dami ng inulan, napuno siya. Hindi pa siya nahupa. Pero gumanda na yung kangkong kasi natubigan sila. Yan na. Pag magsisigang ako, dito na ako pumukuha. At dito may mga alugbati din dito. Ayan. At meron din ditong kamuting pula. Ayan, may mga kamuti din dito. Gumagapang na rin. So, ayan ang aking mga kamote, alugbati, kangkong. At ito naman, ayan, nakarating na dito yung kamote. Humaba na. Humaba na yung na-occupy niya. At ito naman yung aking onion spring. Ayan. Mga bagong tanim na uli yan. Kasi nung dumami na, naubos na. So yung iba ay itinanim ko na uli dyan. Yan. Medyo madamo, tumubo na ang damo nung umulan, pero aalisin din natin yan. Yung pechay ko, ito 3 batya yan, taniman ko ng pechay yan. Kaya lang naubos na. Pag nag-harvest ako ng pechay, hindi ko pinuputol. Yung dahon lang ang kinukuha ko. Pero sa tagal na rin, eto nakatulad na nito. Yan, ganyan na nangyari. Nawala na talaga yung talbos niya. So nagsimilya ng panibago dito, patubo. Unfortunately, luma na yata yung aking seeds kaya hindi na siya tumubo. Ayun, mga damo lang ang tumubo. Walang nabuhay na pechay. So bibili naman ako ng panibagong seeds para magtanim ulit ako kasi itong 3 yan, ayan, nakaka-sustain yan pag kailangan namin ng pechay. Ito ay kalabasa uli. Ayan, gumapang na siya, aakyat na rin siya, kaya nilagyan ko na rin siya nito para guide niya, paakyat siya dyan. At ito naman, may isang punong sitaw. Ayan, namumulaklak na ang sitaw. Sana mabuo ang bunga. Ayan, may na siya, may bulaklak. Ayan, sitaw. Isang lang yan, puno. Pinagapang ko na rin siya. At yung ampalaya, ito yung wild ampalaya. Yung dahon lang, maliliit ang bunga niya, yung mga ganoon lang. Pero namumulaklak na rin. Ayun, mayroon na siyang bulaklak doon. So tingnan natin kung mamumunga. Pero ang naman nito, yung dahon niya. Pag maggugulay tayo ng munggo, ay yung dahon ang mas kailangan natin. Kaya hindi ko lang siya inaalis dyan. So gumapang na rin, hanggang doon na rin. Nasa balag na rin nila. Yan. At yung ito namang isang ito yung harabilya, katulad nung isa doon, ay meron din dito isang puno rin, pero hindi talaga sila namumunga. Hindi ko alam kung kulang sila sa init kasi may green yun yung net na nilagay. Baka kulang sila sa init or hindi ko alam, basta
Nayaan ko lang sila dyan. Kung mamunga or hindi, okay lang. At nakakalilim na rin naman dito sa mga ibang halaman natin. Meron din po tayong luya. Ayan. Bagong ano ko na din yan. Ayan o. May mga laman na siya. Ayan o. Dumami na. Dati puno ito at matataas. May video nga rin ako nun kung kailan pwedeng anihin ang luya at kung paano magtanim ng luya. At ngayon ito ay panibagong tanim na natin to at tumubo na uli. May isa akong sili dito, ayan o, bell pepper din yan. Hindi ko alam kung baka nakaligtaan ko siyang hindi nadiligan, kaya ayan, natege na rin siya. Meron pa rin akong isang kalabasa dito. Dito naman siya sa may bandang gitna, tapat nung may ampalaya doon. So ito, humaba na rin. Ito na rin siya. Oh. May guide din siyang gagapangan papunta rin diyan sa itaas. So yun. So marami tayong puno ng kalabasa. Sana mamunga sila, guys. Okay. At yun po yung aking mga tanim na halamang gulay sa ngayon. So, okay guys, yun lang yung aking mga halamang gulay na ipinakita sa inyo sa ngayon. Sa next video natin ay yung akin namang mga houseplant. Yung mga halaman ko naman dito sa bahay na ornamental plants, yung mga namumulaklak at hindi namumulaklak. So yun lang guys, maraming salamat. Sana patuloy nyo pong suportahan ang aking YouTube channel, Mama Erms Vlogs, para po makaipon ako sa aking pangbili ng gamot, pang maintenance naming mag-asawa kasi may maintenance kami sa aming karamdaman. Paki-like and subscribe, Mama Erms Vlog. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. I heart you. God bless us all. Bye.